Maligayang pagdating sa ating channel na Kwentong Lola Vault. Kumuskos ang dyaryo sa aking mga daliri habang tinutupi ko ito pabalik sa pahina ng sports. Ang mga umaga ng Sabado ay may sarili ng ritmo ngayon. Ang kape ay lumalamig sa aking asul na tasang may bungi. Ang katahimikan ay gumagapang sa aking maliit na kusina na parang isang lumang kaibigan. Ang apartment ay may taglay na katahimikan na mararamdaman mo lang kapag matagal ka nang namumuhay mag-isa at hindi na umaasa ng bisita. 3 taon na ang nakalilipas mula nang pumanaw si Marta at inilalagay ko pa rin ang dyaryo sa upuan kung saan siya dating umuupo. Ang matinis na tunog ng telepono ay humiwa sa katahimikan. Napatalon ang aking kamay, dahilan upang tumalsik ang ilang patak ng kape sa pahina ng mga obituaryo. Sino ang tatawag ng 10:30 ng Sabado? Karaniwang nagte-text muna si Raquel at alam ng kakaunti kong natitirang kaibigan na huwag gambalain ang aking pahinga sa katapusan ng linggo. Hello, Mang Dante? Ang boses ay may pamilyar na lamig. Ang pagiging magalang ng aking manugang ay hindi kailanman na itago ang kanyang pagkailang sa akin. Si Ricardo ito. Umayos ako ng upo sa aking silyang kahoy. Ang mga paa nito ay lumagutok sa sahig. Hindi tumatawag si Ricardo, kailanman. Kapag may komunikasyon sa pagitan namin, dumadaan ito kay Raquel. Ricardo, ayos lang ba ang lahat? Ang katahimikan sa kabilang linya ay napuno ng tunog ng kanyang maingat na paghinga. Ipinipilit ni Raquel na tawagan kita tungkol sa isang bagay. Ang mga salita ay mabigat. Bawat isa ay tila pinag-isipan at labag sa loob. Birthday dinner ng nanay ko ngayong gabi. Nanikip ang sikmura ko, kaarawan ni Doña Sonia. Nakalimutan ko kahit na nabanggit ito ni Raquel ilang linggo na ang nakararaan. Ang paraan ng pagsasabi ni Ricardo nang ipinipilit ay naglinaw kung kaninong ideya ang imbitasyong ito at tiyak na hindi sa kanya. Naiintindihan ko. Sa tingin niya ay dapat kang pumunta. Isa pang katahimikan, mas mahaba sa pagkakataong ito. Magtitipon ang pamilya ng 7:00 sa Valle Verde Country Club. Valle Verde. Siyempre, kung saan ang valet parking ay mas mahal pa sa aking budget sa pagkain sa isang linggo. At ang listahan ng alak ay parang ibang lengguwahe na dinisenyo upang ihiwalay ang mayayaman sa mga naghihikahos. Tiningnan ko ang paligid ng aking kusina, ang mga platong hindi magkapareho na natutuyo sa rack, ang refrigerator na umuugong, at ang nag-iisang tasa ng kape na naging buong rutina ko sa umaga. Napakaisipin talaga ni Raquel. Oo, well, ang tono ni Ricardo ay nagpapahiwatig na walang kinalaman ang pagiging maalalahanin dito. Business casual ang suot, may mga pamantayan ng club. Ang paraan ng pagsabi niya ng pamantayan ay parang maliit na suntok, hindi sapat para direktang hamunin, ngunit sapat para ipaalala sa akin kung saan ako nakalugar sa mundo nila. Hinaplos ko ang gilid ng aking tasa ng kape, damang-dama ang gaspang kung saan nabasag ang ceramic. Pupunta ako. Sige, 7:00, hindi sila nagho-hold ng reservation. Naputol ang linya bago pa ako makasagot. Hawak ko ang telepono sa aking tainga ng ilang sandali, nakikinig sa dial tone. Sa labas, umandar ang lawnmower ng kapitbahay. Business casual sa Valle Verde. Tiningnan ko ang aking kupas na t-shirt at pantalon pambahay. Ang mga damit na nakasabit sa aking aparador ay hindi na nakakita ng country club sa loob ng maraming taon. Ngunit nandoon si Raquel at sa kabila ng malamig na pagtawag ni Ricardo, hiniling niyang pumunta ako. Mahalaga iyon. Nanlamig na ang kape habang nakaupo ako doon. Tumayo ako, ang aking mga tuhod ay umangal sa biglaang paggalaw. Ang 7:00 ay nagbigay sa akin ng oras, ngunit hindi marami. Una, kailangan ko ng maayos na isusuot, pagkatapos ay isang regalo na karapat-dapat sa inaasahan ni Doña Sonia. Ang aking pitaka ay nasa mesa. Binuksan ko ito at binilang ang mga lumang papel na pera sa loob, sapat para sa isang simpleng regalo, ngunit walang makakapagpahanga sa pamilyang Thompson. Gayunpaman, hindi ito tungkol sa pagpapahanga sa kanila. Tungkol ito sa pagpapakita kay Raquel na nandito ako para sa kanya. Kinuha ko ang aking mga susi, ang pamilyar na bigat nito ay solido sa aking palad.
Ang aking Toyota ay naghihintay sa parking lot, maaasahan sa kabila ng edad at mga gasgas nito. Oras na upang pasukin ang kanilang mundo, gamit lamang ang matigas na pride at pagmamahal ng isang ama. Makalipas ang 20 minuto, nakatayo ako sa harap ng aking aparador. Ang shower ay naghugas ng katahimikan ng umaga, ngunit hindi ang mga salita ni Ricardo. Business casual sa Valle Verde. Translation, huwag mo kaming ipahiya. Ang aking mga polo shirt ay nakasabit ng maayos, plansado ngunit halatang lumana. Ang navy blue ang tila pinakaligtas, sapat na konserbatibo upang makihalubilo, sapat na madilim upang itago ang anumang kakulangan. Kinuha ko ito. Ang tela ay malambot dahil sa dami ng laba. Dati ay pinaplansa ni Marta ang aking mga damit ng may katumpakan ng militar. Ngayon, umaasa na lang ako sa maayos na pagsasampay. Ang biyahe papuntang SM Mega Mall ay tumagal ng 15 minuto sa trapik ng Sabado. Ang mga pamilya ay sakay ng mga SUV. Sa loob ng mall, ang mga tao ay nagmamadali. Pinagmasdan ko ang ibang mga mamimili, iniisip kung sino sa kanila ang natural na babagay sa Valle Verde at sino, tulad ko, ang magmumukhang mantsa ng grasa sa seda. Ang amoy ng pabango sa department store ay sumalubong sa akin. Ang mga babaeng nakauniporme ay nag-aalok ng mga sample sa mga costumer na mukhang kabilang sa mundo ni Ricardo. Pumasok ako ng mas malalim sa tindahan, lagpas sa mga display ng mga bag na mas mahal pa sa budget ko sa pagkain sa isang buwan. May maitutulong ba ako sa inyo, sir? Ang sales clerk ay lumitaw sa tabi ko, ang kanyang ngiti ay propesyonal, ngunit tapat. Nasa mid-40s, may wedding ring. Ang uri ng tao na nauunawaan ang paghahanap buhay. Regalo para sa kaarawan ng nanay ng manugang ko. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon, tila nagbabasa sa pagitan ng mga linya. Anong klaseng relasyon meron kayo sa kanya? Matalinong tanong. Komplikado. Tumango siya. Price range? Nasa 2,500 hanggang 4,000 pesos. Sumunod kayo sa akin. Pumunta kami sa display ng mga silk scarves at alahas. Ligtas na teritoryo para sa mahihirap na relasyon. Inilabas niya ang isang pilak na picture frame. Elegante, ngunit hindi mayabang. Classic na pagpipilian, nagpapakita ng pag-iisip ng hindi sumusobra. Inikot ko ito sa aking mga kamay, damang-dama ang bigat nito. Solido ngunit hindi magarbo. Ang presyo ay 3,500, mas mahal kaysa sa karaniwan kong ginagastos, ngunit hindi ito karaniwang sitwasyon. Ang alaala ay tumama sa akin nang walang babala. 3 taon na ang nakalilipas, noong una kong makilala sina Doña Sonia at Don Paulo. Ipinilit ni Raquel ang hapunan sa isang Italian restaurant. Suot ko ang aking pinakamagandang polo, ang pinili ni Marta para sa pagsisimba. Ang mukha ni Doña Sonia nang ipakilala ako ni Raquel ay malinaw pa rin sa aking isipan. Ang sandali ng pagkalito na sinundan ng maingat na pagbabago ng ekspresyon nang malaman niyang ang ama ng kanyang manugang ay nag-aayos ng mga kotse para mabuhay. Ang pakikipagkamay ni Don Paulo ay mabilis, mapanghamak. Ang kanyang atensyon ay lumilipat na sa mas ligtas na mga paksa. Mekaniko si tatay, sabi ni Raquel, sinusubukang tulay ang agwat. Kaya niyang ayusin ang kahit ano. Napaka-praktikal naman, sagot ni Doña Sonia. Ang tigil bago ang salitang praktikal ay punong-puno ng kahulugan. Bumalik ako sa kasalukuyan dahil sa boses ng clerk. Sir, yung frame? Kukunin ko. Binalot niya ito ng maayos sa tissue paper. Pagkatapos ay inilagay sa isang maliit na gift bag na may ribbon. Propesyonal na presentasyon para sa perang pinaghirapan. Sa kahera, binilang ko ang mga pera, ang transaksyon ay mas mabigat sa pakiramdam kaysa sa dapat. Pabalik sa parking, nahuli ko ang aking refleksyon sa mga bintana ng tindahan. Malinis na polo, plansadong pantalon, gift bag sa kamay, sinusubukang magbihis para sa mga taong nagdesisyon na hindi ako kabilang. Ngunit hindi ito tungkol sa kanila. Ito ay tungkol kay Raquel. Ang Toyota ay umandar sa ikalawang subok. Inilagay ko ang gift bag sa passenger seat at tiningnan ang orasan. 12:40. Sapat na oras para umuwi, kunin ang aking jacket at umalis papuntang venue. Ang 2 oras sa kotse ay oras para mag-isip.
Ang malamig na imbitasyon ni Ricardo ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ngunit sa ilalim nito, narinig ko ang boses ni Raquel. Nasa NLEX na ako. Ang kalsada ay parang laso na humihiwa sa mga palayan sa ilalim ng araw ng hapon. Isang oras na akong nagmamaneho. Ang gift bag ay ligtas sa passenger seat. Ang aking peace offering para sa teritoryo ng kaaway. 2:00 eksakto. Tama sa oras para sa 4:30 na pagdating. Baka mas maaga pa ng ilang minuto. Biglang lumitaw ang isang Mercedes sa unahan. Naka-hazard lights sa gilid ng highway. Mamahaling kotse na tumirik. Ang instinto ko bilang mekaniko ay gumana bago pa maproseso ng utak ko ang eksena. May nangangailangan ng tulong. Inihinto ko ang Toyota sa likod ng luxury sedan. Isang babae ang nakatayo sa tabi ng nakabukas na hood. Ang pilak na buhok ay nasisinagan ng araw, nakasuot ng navy blazer na malamang ay mas mahal pa sa aking buwanang pensyon. Nasa 60s ang edad niya, kalmado sa kabila ng sitwasyon, ngunit halatang hindi sanay sa ganito. Paglabas ko ng kotse, naramdaman ko ang hangin ng highway. Pinanood ng babae ang aking paglapit ng may pag-iingat. "Nasiraan po kayo?" Tawag ko, nananatiling malayo upang hindi magmukhang banta. Namatay na lang bigla ang makina. Ang kanyang boses ay may tono ng edukasyon at yaman. Lumapit ako, nakikita ang aking mga kamay. "Ako si Mang Dante, dating mekaniko. Gusto niyo bang tingnan ko?" Nag-alinlangan siya, isang babaeng nag-iisa sa highway, matalinong pag-iingat. "Ako si Laura," inabot niya ang kanyang kamay. "Pasasalamatan ko ang anumang tulong mo." Ang kanyang pakikipagkamay ay matatag. Ano ang nangyari bago ito tumigil? Kakaibang ingay mula sa ilalim ng hood, parang nagigiikan. Tapos tumaas ang temperature gauge at tumahimik ang lahat. Tumango ako. Mukhang bumigay ang water pump mo. Kapag nasira iyon, damay pati ang serpentine belt. Nagbago ang ekspresyon ni Laura mula sa pag-aalala tungo sa maingat na ginhawa. "Maayos ba yon dito? Depende kung ano pa ang nadamay. Pwedeng kumuha ng gamit sa kotse ko?" Tumabi siya. "Sige po." Ang aking emergency toolkit ay laging nasa trunk ng Toyota. Mga wrench, pliers, electrical tape, jumper cables. 40 taon ng pagiging mekaniko ang nagturo sa akin na laging magdala ng gamit. Pagbalik sa Mercedes, nahuli ko si Laura na pinag-aaralan ng aking kotse. 10 taong gulang na Toyota laban sa bagong luxury sedan. "Tingnan natin," sabi ko, nakadungaw sa makina. European engineering, komplikado. Ngunit ang makina ay makina. Punit na belt na nakalaylay, coolant na tumalsik sa lahat ng dako, water pump pulley na umuuga. May good news at bad news, pahayag ko. Good news, mapapaandar ko ito ulit. Bad news, magtatagal ito. Tiningnan ni Laura ang kanyang relo, isang manipis na gintong relo. "Gaano katagal?" "1.5 oras, siguro 2. Kung magagawan ko ng paraan." Bumagsak ang mukha niya. "May pupuntahan kang importante, halata naman." "Ako rin." "Ang alternatibo ay tumawag ng tow truck at maghintay hanggang Lunes para sa piyesa," patuloy ko. "Nasa inyo ang desisyon." Tumingin siya sa walang laman na highway, pagkatapos ay bumalik sa akin. "Kung handa kang subukan, malaking utang na loob ko ito. Anong kailangan kong gawin?" "Umiwas lang po kayo sa traffic side. Madudumihan ako nito." Itinaas ko ang aking manggas at sumisid sa loob ng makina. Ang mga kamay ko ay agad nangitim sa dumi at langis. Pinanood ako ni Laura mula sa ligtas na distansya. "Sinasayang mo ang Sabado ng hapon mo para dito," puna niya. "May pupuntahan ka rin, di ba?" Inikot ko ang wrench sa isang matigas na tornilyo. Family dinner, birthday party. Hindi na kailangan ng detalye tungkol sa ayaw na imbitasyon. "Sana hindi ka mahuli. Tingnan natin." Sa wakas ay lumuwag ang tornilyo. "Kayo po? Saan ang punta?" "Ganun din. Sa totoo lang. Birthday celebration." Ang tono ni Laura ay nagpapahiwatig din ng komplikasyon. Maliit na mundo. Bumalik ako sa pag-aayos. Ang oras ay lumipas. Ang araw ay unti-unting lumulubog. 40 minuto sa pag-aayos, nagsimula nang tumulo ang pawis ko. "Gaano katagal mo na itong ginagawa?" tanong ni Laura. "Nagsimula ako noong 16 anyos ako.
Pinunasan ko ang aking mga kamay sa lumang basahan. 46 na taon, mahigit kumulang. Nakakahanga, ang karamihan sa mga kaedad natin ay nagpapahinga na. Tumingin ako sa kanya. Hindi siya mapangmata kundi tapat na interesado. Ang mga kotse, tapat yan. Ayusin mo ng tama o iiwan ka sa ere, tulad ng ginawa nito sa inyo. Tama? Inilabas ko ang spare alternator na nasa aking emergency kit. Buti na lang old-fashioned ako sa pagdadala ng reserba. Lumapit si Laura. May dala kang spare alternator? Nakuha ko sa junk shop nung nakaraang buwan. Nilinis ko nung walang magawa. Hindi mo alam kung kailan mo kakailanganin. Karamihan sa tao tatawag lang ng roadside assistance. Karamihan sa tao hindi alam ayusin ang nasira. Inilagay ko ang kapalit na unit. Sa panahon ngayon, gusto ng lahat na gawin ang bagay para sa kanila sa halip na matutong gawin ito sa sarili. May punto ang self-reliance, sabi niya. Laging sinasabi ng yumao kong asawa ang parehong bagay. Nahuli ko ang lungkot sa boses niya. Nakikiramay po ako. Salamat, 5 taon na, pero minsan parang kahapon lang. Nawala ang misis ko 3 taon na ang nakalilipas. Cancer. Nakikiramay din ako. Ang tono niya ay may tunay na simpatya. Nagbabago ang lahat, di ba? Oo, mapapaisip ka kung ano ang mahalaga. Isang truck ang dumaan at saglit na nilunod ang usapan namin. Nang humupa ang ingay, nakatitig si Laura sa akin. Ang galing mo gumawa. Sanayan lang. Ginabayan ko ang belt sa paligid ng pulley. Tumingin ako sa kanya, nakikita ang mga linya ng stress sa kanyang mga mata. Yung handaan niyo mamaya, pamilya? Business associates karamihan, kahit na minsan lumalabo ang pagkakaiba. Tiningnan niya ang relo niya. Sa inyo? Pamilya! Mga balain ng anak ko! Pinanatili kong neutral ang boses ko. Hindi ko sila kauri, pero sisipot ka kapag nakiusap ang pamilya, kahit na komplikado. Tumango si Laura na parang naiintindihan niya. Malapit na, pahayag ko. Napakabait niyo, sabi ni Laura. Alam kong na-late ka na dahil dito. Minsan sulit malate. Sumakay ako sa driver's seat ng Mercedes. Ready? Pinihit ko ang susi at umandar ang makina ng maayos. Tagumpay. Umiilaw ng berde ang dashboard. Perfect. Iba ang tunog, obserbasyon ni Laura. Tatakbo pa yan ng matagal. Bumaba ako at pinunasan ang mga kamay ko. Kinuha ni Laura ang kanyang pitaka. Magkano ang utang ko sa'yo? Wala. Masaya akong makatulong. Mang Dante, seryoso ako. Sinakripisyo mo ang hapon mo. Ginamit mo ang sarili mong gamit. Minsan kailangan ng tao ng tulong. Iyon lang. Isinara ko ang aking toolbox. At saka, what goes around, comes around. Mali ito. Hayaan mo man lang akong bayaran ng piyesa. Yung alternator, may presyo yun. 800 pesos sa junk shop. Marami pa ako niyan. Dahan-dahang ibinalik ni Laura ang kanyang pitaka. Kung ganoon, ibigay mo na lang sa akin ang number mo. Gusto kong manatiling konektado. Nagulat ako. Sigurado kayo? Siguradong sigurado. Ibinigay ko ang number ko at tinawagan niya ako para ma-save. Senyora Laura, sabi ko. Dante, tawagan mo na lang akong Laura. Ngumiti siya. Mang Dante, Highway Angel. Nagkatinginan kami saglit. 2 oras na pagsasama na lumikha ng isang bagay na hindi namin inaasahan. Ayoko sanang putulin ito, pero kailangan ko nang umalis, sabi ni Laura. Huli na talaga ako. Oo, ako rin. Saan ang punta nyo? Sa bandang exclusive village sa may, let's implies generic rich location. Doon din ang punta ko, maliit na mundo. Inabot niya ang kamay para sa huling pakikipagkamay. Hindi sapat ang salamat. Mag-ingat kayo, Laura. Pinanood ko siyang umalis. Kinuha ko ang gift bag para kay Doña Sonia sa aking kotse. Lanta na ang ribbon dahil sa init, pero buo pa ang frame. Sa wakas, hindi ako darating ng walang dala, kahit na huling-huli na ako. 1 oras ang lumipas, pumasok ako sa subdivision kung saan ang bawat damuhan ay mukhang minanicured at ang mga kotse ay mas mahal pa sa taunang sweldo ng karamihan. Ang bahay ng mga Thompson ay nakatayo sa dulo ng cul-de-sac, parang monumento ng tagumpay. Iparada ko ang aking Toyota sa likod ng linya ng mga luxury cars, BMW, Mercedes, Lexus.
Ang luma kong sasakyan ay mukhang naligaw. Habang naglalakad sa driveway, nakita ko ang aking refleksyon. Mantsa ng langis sa polo, dumi sa kuko, magulo ang buhok. Hindi eksaktong business casual. Binuksan ni Doña Sonia ang pinto. Ang ekspresyon niya ay dumaan sa pagkagulat, pagsusuri, at hindi maitagong pandidiri. Dante, hindi pagbati, kundi parang kumpirmasyon ng masamang balita. Doña Sonia, pasensya na late ako. Happy birthday. Inabot ko ang gift bag. Kinuha niya ito gamit ang dulo ng mga daliri, tila natatakot madumihan. 2 oras at kalahati kang late. May tinulungan kasi ako sa daan na siraan ng kotse. Nakikita ko. Ang tono niya ay nagpapahiwatig na marami siyang nakikita at wala ni isa ang gusto niya. Ricardo, dumating na ang bisita mo. Lumabas si Ricardo, may hawak na wine glass. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Nandyan ka na pala. Akala namin may nangyari na. May nangyari nga. May nangailangan ng tulong. Right. Humigop siya ng alak. Lumabas si Raquel mula sa kusina. Maganda sa kanyang navy dress. Lumiwanag ang mukha niya nang makita ako. Tapos ay nagdilim nang makita ang itsura ko. Tay, nag-alala ako. Niyakap niya ako kahit marumi ako. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, anak. Nadumihan lang ng konti sa pagtulong. Baka gusto mong mag-ayos. Ang powder room ay... Simula ni Doña Sonia. Ayos na siya sa ganyan, putol ni Don Paulo habang papalapit. Mas gusto niya ang direktang insulto. Wala nang saysay na magpanggap, namula si Raquel. Don Paulo, please. Please what? Dapat ba nating tanggapin siya na mukhang gumapang galing sa ilalim ng makina habang nag-i-entertain tayo ng totoong business associates? Naramdaman ko ang paglaho ng magandang pakiramdam mula sa pagtulong kay Laura. Kotse lang yun, mahinang sabi ni Raquel. Tumulong si tatay. Siyempre naman, ngiti ni Doña Sonia. Very characteristic, tumikhim si Ricardo. Baka dapat tayong lahat ay... Ay ano? Tanong ni Don Paulo. Magpanggap na normal ito? Na ang pagpunta ng mukhang mekaniko sa birthday party ay katanggap-tanggap? Bubuka sana ang bibig ko, pero humarang si Raquel. Hindi niya alam na mag-aayos siya ng kotse ngayon. Nangyayari ang mga ganitong bagay. Ang mga ganitong bagay, ulit ni Doña Sonia, ay nangyayari sa mga tiyak na uri ng tao. Ang mga salita ay lumutang sa hangin. Ang paglakad patungo sa living room ay parang pagpasok sa teritoryo ng kaaway. Ang mga bisita ay lumingon. Natagpuan ko ang sarili ko sa gitna ng silid, alam kong bawat mata ay hinuhusgahan ang aking maruming damit. Ang birthday cake ay nasa mesa, 3 layer ng perpeksyon. Well, anunsyo ni Doña Sonia, dahil nandito na si Dante, baka pwede na tayong magsimula. Ang mga salita niya ay may lason. Gumagalaw ako patungo sa isang bakanteng upuan, ngunit ang boses ni Doña Sonia ay humiwa sa silid. Ay, huwag diyan. Nanigas ang buong party. Kung hindi ka kayang manamit tulad ng isang tao, patuloy niya, huwag kang umupo sa mesa kasama ang mga tao. Ang katahimikan ay nakabibingi, namutla si Raquel. Mama, Doña Sonia, tatay ko yan. Tatay mo, dagdag ni Ricardo, na sa tingin ay tama ang magsuot ng pang-hobby sa birthday party. Naramdaman ko ang init sa dibdib ko. Magpalit ka ng sibilisadong damit, utos ni Don Paulo, o umuwi ka na lang, hindi namin kayang magkaroon ng ganitong palabas sa selebrasyon namin. Tumingin ako sa paligid. Ang mga mukha ng bisita ay halo ng hiya at kuryosidad. Humakbang si Raquel sa pagitan namin. Huwag niyong gawin ito. Tumulong siya sa tao. Ganun siya. Tumutulong siya. Iyon mismo ang problema, sabi ni Doña Sonia. May mga taong hindi naiintindihan ang tamang boundaries. Naisip ko si Laura na nagpasalamat sa akin kahit na dumihan ako. Ang mga taong ito naman ay pinarurusahan ako sa parehong dahilan. Alam niyo, sabi ko ng mahina, tama kayo. May mga taong hindi naiintindihan ang boundaries. Tiningnan ko si Doña Sonia, si Ricardo at si Don Paulo. May mga taong nag-iisip na ang pera ay nagiging mas mabuti sila kaysa sa ibang tao. May mga tao, patuloy ko, na nakakalimutan na ang karakter ay hindi nabibili. Namula si Doña Sonia. Ang lakas ng loob mo.
Malakas ang loob ko dahil kailangan may magsabi sa inyo ng totoo. Kinuha ko ang susi ko. Gusto niyo akong umalis? Sige. Pero tandaan niyo ang sandaling ito kapag nagtataka kayo kung bakit iniiwasan kayo ng matitinong tao. Tay, huwag kang umalis, iyak ni Raquel. Deserve mo ang mas maayos dito, anak, sabi ko at hinalikan siya sa noo. Tumalikod ako patungo sa pinto. Narinig ko ang reklamo ni Doña Sonia. Biglang tumunog ang doorbell. Sa bintana, nakita ko ang pilak na Mercedes. Ang kotseng inayos ko. Bumukas ang pinto ng kotse. Mga yabag ng heels sa bato. Si Senyora Laura Whitfield ay lumitaw sa pinto. Mukha siyang aparisyon ng grasya. Lumapit si Ricardo sa pinto, nanginginig ang hawak na baso. Yan siguro ang investor, bulong ni Don Paulo na may halong takot. Nanlaki ang mata ko, si Laura. Ang birthday party, iisang party lang pala, namutla si Doña Sonia. Maaga siya. Bumukas ang pinto. Pumasok si Laura ng may natural na kumpiyansa. Nang dumapo ang tingin niya sa akin, lumiwanag ang mukha niya. Dante! Ang boses niya ay mainit. Anong laking sorpresa na makita ka rito? Lumapit siya sa akin na parang matagal ng kaibigan. Nanigas ang pamilya Thompson. Laura? Napangiti ako. Maliit na mundo. Sobra. Kumusta ang biyahe mo? Sana hindi ka masyadong na-late sa family gathering mo. Sa likod niya, nakita ko ang mukha ni Doña Sonia na dumaan sa pagkalito at horror. Yung family gathering ko? Ulit ko. Sa totoo lang, eto na yun. Tumaas ang kilay ni Laura. Talaga? Ang galing! Ano ang tsansa? Humarap siya sa mga Thompson. Mrs. Whitfield, bati ni Don Paulo, welcome sa aming tahanan. Karangalan namin na makasama kayo. Ang karangalan ay sa akin. Pero nahuli ko ang tigil ni Laura nang maramdaman ang tensyon. Sana hindi ako nakakaabala. Hindi naman. Winelcome lang namin si Dante, sabi ni Doña Sonia, biglang bumait. Ang galing. Si Dante ang lifesaver ko ngayong hapon. Nasiraan ako at inayos niya ang kotse ko ng ilang oras. Ayaw tumanggap ng bayad. Maniniwala ba kayo? Ang katahimikan ay malalim. Ilang oras? Tanong ni Ricardo. Basag ang boses. 2, kumpirma ni Laura. Wala sana ako dito kung hindi dahil kay Dante. Napakabait na tao. Tumikhim si Don Paulo. Oh, well, si Dante ay matulungin. Tumagilid ang ulo ni Laura. Ayos lang ba ang lahat? Parang may tensyon. Oo, pinag-uusapan lang namin ang tamang kasuotan para sa selebrasyon, sabi ni Ricardo. Kasuotan? Tumaas ang kilay ni Laura. Ang ibig niyong sabihin, ang damit ni Dante? Bumagsak ang temperatura sa silid. Ang damit na suot niya habang inaayos ang kotse ko? Patuloy ni Laura, may bagong awtoridad sa boses. Ang damit na nadumihan dahil tumulong siya sa estranghero? Mrs. Whitfield, kailangan mong maintindihan. Mayroon kaming mga pamantayan, depensa ni Don Paulo. Pamantayan? Ano ba ang sinabi niyo kay Dante? Katahimikan. Lumapit si Raquel sa akin. Wala naman, sinabi lang namin na baka mas komportable siya kung simula ni Doña Sonia. Anong sinabi niyo? Putol ni Laura. Ayos lang Laura, aalis na rin ako, sabi ko. Hindi. Tumingin siya sa akin. Hindi ayos yon. Ano ang sinabi nila sa'yo? Bago ako makasagot, nabitawan ni Ricardo ang baso ng alak. Nabasag ito sa marble floor. Sinabi nila, mahina kong sabi, na hindi ako pwedeng umupo sa mesa kasama ang mga tao. Napasinghap ang mga bisita. Nanigas si Laura. Nakikita ko na ang boses niya ay nagyayelo. Ganyan niyo tratuhin ang taong tumulong sa iba? Yan ang definisyon niyo ng tamang asal? Mrs. Whitfield, intindihin niyo, simula ni Don Paulo. Naiintindihan ko ng perpekto. Sinakripisyo ni Dante ang hapon niya na late sa party niyo dahil sa kabutihan at sinabihan niyo na hindi siya karapat-dapat umupo kasama ng mga tao. Namutla si Doña Sonia. Hindi naman sa ganon. Ngayon, hayaan niyong maging malinaw ako, sabi ni Laura sa buong silid. Kung hindi uupo si Dante sa mesang ito ng may respeto, aalis ako ngayon din. Walang gumalaw. Ang reputasyon namin, bulong ni Ricardo. Ang reputasyon nyo ay nakabase sa kung paano kayo magtrato ng tao kapag akala nyo walang nakatingin. At nakatingin ako. Humarap siya sa silid.
mas may karakter pa ang kalingkingan ng lalaking ito kaysa sa buong pamilyang ito. Humakbang si Raquel. Mrs. Whitfield, sorry po. Ang sorry ay dapat manggaling sa pamilya ng asawa mo, iha. Malambot na sabi ni Laura kay Raquel. Siyempre, welcome si Dante sa mesa, sabi ni Don Paulo. Talo. Mabuti, kumain na tayo. Dante, samahan mo ako sa upuan, sabi ni Laura. Karangalan ko, sagot ko. Makalipas ang 20 minuto, nakaupo kami sa mesa, tahimik at puno ng tensyon. Si Don Paulo ay hindi matigil sa pagsasalita. Natutuwa kami na nakarating kayo, Mrs. Whitfield. Ang reputasyon nyo sa investment, talaga? Taas kilay na tanong ni Laura. Oo naman, yung proposal namin para sa expansion ng Thompson Construction? Natigilan ng lahat. Ang babaeng tinulungan ko ay ang investor na kailangan nila. Yung proposal. Neutral na sabi ni Laura. Oo, sinusuri ko ang mga investment opportunity, pero ngayong gabi, marami akong natutunan. Natutunan? Tanong ni Ricardo. Ang desisyon ko sa investment ay hindi lang base sa pera. Mahalaga ang karakter, integridad, namutla si Don Paulo. Mrs. Whitfield, kung may hindi pagkakaunawaan. Walang hindi pagkakaunawaan. Kailangan nyo ng investment ko, inimbitan nyo ako, at ipinakita nyo kung anong klasing tao kayo. Standards lang naman ang pinapairal namin, sabi ni Doña Sonia. Standards? Tawa ni Laura. Sinabihan niyo ang taong tumulong sa akin na hindi siya tao. Iyon ba ang standards niyo? Umiikot ang mundo ng mga Thompson. Ang irony ay, patuloy ni Laura, ang taong tinuturing niyong walang kwenta ay siya ring taong nagligtas sa akin. Kung wala siya, wala ako dito. Hindi namin alam, sabi ni Don Paulo. Hindi niyo alam. Hinusgahan niyo siya base sa itsura. Hindi niyo inalam ang karakter niya. Mabuting tao ang tatay ko, sabi ni Raquel na naluluha. Alam ko, iha. Kitang-kita. Gusto kong maintindihan niyo, sabi ni Laura sa pamilya. Tumigil si Dante sa highway para tumulong. Nadumihan, gumastos, na late. At ang sagot niyo ay ipahiya siya. Sinasabi niya ng lahat tungkol sa karakter niyo. Mrs. Whitfield, please, pakiusap ni Don Paulo. Nakapagdesisyon na ako, anunsyo ni Laura. Hindi ako mag-i-invest sa Thompson Construction. Hindi ko kayang suportahan ang negosyo na pinamumunuan ng mga taong walang basic human decency. Ang katahimikan ay nakabibingi. Gumuho ang mundo ni Don Paulo. Pero ang expansion plans, nakita ko na ang sapat ngayong gabi. Tumayo si Laura. Ang karakter ay hindi switch na pwedeng i-on at off. Kung sino kayo kapag akala nyo walang nakatingin, iyon talaga kayo. Tapos na ang selebrasyon. Sa foyer, kinuha ko ang jacket ko. Lumapit si Raquel. Tay, sorry. Wala kang kasalanan, anak. Maging ikaw ka lang. Lumapit si Laura. Dante, gusto mo bang mag-dinner? May alam akong lugar na masarap ang pagkain at walang arte. Gusto ko yan, ngiti ko. Iniwan namin ang bahay ng mga Thompson. Ang aking Toyota ay nakaparada sa tabi ng mga luxury cars. Kotse mo o akin? Tanong ni Laura. Akin na lang, mas reliable, biro ko. Sa Miller's Steakhouse, isang simpleng lugar, kumain kami at nagkwentuhan. Pwede magtanong? Sabi ko, bakit mahalaga ang karakter sa negosyo mo? Dahil ang lahat ay pwedeng ituro o bayaran. Pero ang karakter, yan ang tunay na pagkatao. At natutunan ko na ang masamang karakter ay sumisira ng lahat sa huli. Nagkwentuhan kami ng 2 oras. Nalaman kong biyuda na rin siya. Ang mga kaibigan ay nagiging mas mahalaga habang tumatanda tayo, sabi niya. Gusto kong maging ganong kaibigan, sabi ko. Ganon ka na, sagot niya. Paglabas namin sa parking lot, naramdaman ko ang tunay na optimismo. Dante, sabi ni Laura. Ito ang personal number ko. Tawagan mo ako. Inilagay ko ang number niya sa phone ko. Pag-uwi ko sa apartment, hindi na ito pakiramdam na walang laman. Bukas ay may kape kasama ang isang kaibigan. Minsan, ang hustisya ay dumarating na nakasuot ng eleganteng blazer at sakay ng Mercedes. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, please like this video, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang inyong impression sa comments. Upang mapakinggan ang susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.